Hi! Magandang araw po sa inyong lahat. Maupay na adlaw, haaton nga tanan. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Ngayong araw mga kawaray ay may nag-request nga at nag-order sa atin. Ito yung biko, malagkit. Nalalagyan natin po ito ng deleche sa ibabaw. Kaya naman, i-share ko sa inyo, bago ko po ito ipa-order, gusto ko, kuhanan ko po ito ng video para i-share ko naman sa mga gustong matutong magluto nito. At masasabi ko sa inyo mga kawaray, talagang the best at walang kahirap-hirap na lutuin ito. Kahit wala kang steamer, pwede kang magluto ng leche plan. Yung leche sa ibabaw ng ating biko. Kaya naman samahan niyo po ako at panoorin niyo kung paano ko nga ba ito dinidiskartihan para makapagluto tayo ng masarap na biko Brown de leche. malagkit 1 kiloliter. At sa pagluto nga po ng ating brown malagkit de leche, kailangan natin ng 1 kilong malagkit. Kung wala kayong mabilhang brown malagkit, okay lang po yung plain na malagkit. At hinugasan ko nga lang po ito ng 3 beses. Brown sugar 1 cup. Pinch of salt. Fry up to PCSN. 8 cups of water. At para nga po makatipid ako at hindi malaki ang gastos kong ginawa ko, ay bumili po ako ng 2 niyog. And then nilagyan ko po siya ng 8 cups of water and then pinigaan ko, yun po ang inilagay ko dito. So eto na mga kawari, napapansin nyo, medyo may bubuo kasi nilagay ko muna siya sa ating ref dahil ang pagluto ko nito ay mga tanghali. Umaga ko pa nabili ang ating niyog, kaya naman inilagay ko muna sa ating ref. Dahil ang request niya ng ating buyer dito, ang ating customer, ay mga 3 PM po ang pag-deliver nito. So ang gagawin lang nga natin, pinagsama-sama lang natin ang ating mga ingredients dito. And then ito na nga, isasalang na po natin ito. Napakadali na, para lang tayong nagsasaing. Once na kumulo na siya, i-check nyo po ito at haluin nyo lang po siya. Para yung inyong malagkit ay hindi dumikit sa inyong mga kawali or kaldero. Ang akin po kasing ginamit dito ay hindi po talaga dumidikit ang ating bikong malagkit, para hindi po siya magkaroon ng matitigas o yung parang yung hilaw sa ilalim. Ang gagawin nyo lang nga po dito ay hahalu-haluin nyo lang po siya. Every 5 minutes, titingnan nyo ulit. At para maging malinamnam din siya, maglagay kayo ng vanilla. 1 teaspoon lang ang inilagay ko dito mga kawaray. So, ganyan lang siya. Iin-inan na po yan. Paiin-inan lang po natin ito. Pahinaan nyo lang po ang inyong apoy para hindi po madaling masunog o hindi mabigla ang pagluto nito. Kailangan ay mahina na pagka ganito na siya, medyo paluto na itong ating bikong malagkit, ay papain-inan na lang natin. Mahinang-mahina ang ating apoy. So, ganyan na po siya. Ayan. Pagka ganyan na, medyo may konting tubig pa, ang gagawin nyo ay haluin nyo ulit. Siyempre, dahil nga ang gitna or ilalim nito ay baka sunog na. Kailangan ay chinecheck po natin every 5 minutes. So, ayan na. Medyo wala ng tubig. Ang ibig sabihin lang yan ay pwede nyo na pong patayin at pain-inan nyo na po yan. At yan ay luto na. So, kapag maluto na natin mga kawaray, isasali na po natin ito sa ating bilao. Sa 1 kilo ay nakagawa po ako dito sa size 14 na po ito. Kasya sa size 14 ng 1 kilo. So, ito ang ginamit ko nga lang dito ay size 10. At mayroon pa po ako 2 tab, 500 ml. Pero kung sakaling ang order niyo sa inyo ay 14, size 14, ay kayang-kaya po sa 1 kilo. So, yung gagawin lang po natin dito mga kawaray, ay ipaplat po natin ito ng mabuti. Kasi nga, maglalagay pa tayo dito ng ating deleche para hindi po tayo mahirapan mamaya kapag ilagay na natin ang ating deleche. So, huwag nyo nang pansinin ang aking kamay dahil marami ng sunog. Diyos ko po, pasensya na at nakakahiya man sa inyo. Dahil ganun talaga ang mga nanay kapag nasa kusina palagi at palaging may mga pa-order, ganyan, hindi natin may iwasan na masusunog talaga ang ating mga kamay. At hindi, kahit na anong ingat natin, talagang nandun pa rin talaga. Ito ay napasok nga po ang aking kamay sa ating oven. Akala ko hindi. Nung actual na nagbe-bake ako ng cake, hindi ko naramdaman na ang aking kamay na pala ay sumabit na sa initan. Nalaman ko na lang nung mga ilang oras na manhid ata. Sobrang lubo na siya at nasunog talaga. So, ayan na nga mga kawaray, ganyan lang po. Ipaplat lang natin ng mabuti ito para hindi nga po tayo mahirapan sa paglagay ng ating deleche. Sa mga magtatanong kung matamis po ba itong ating recipe na ito, ay ang masasabi ko lang sa inyo ay hindi po.
Dito sa ating de leche nito, itong ating ube na ito ay inilagay ko lang po ay isa at 1/4 cup. 'Di ba? 1 kilo na po 'yan, ha. 1 cup and 1/4 or 1/3 cup lang ang inilagay ko para hindi siya matamis. Pero depende sa inyo kung matamis kayo magtimpla, ang suggest maglagay kayo ng 1 at kalahati or 2 cup ng inyong sugar. Pero sa akin kasi ayoko ng matamis dahil naglagay nga po ako ng de leche sa ibabaw. Pero kahit naglagay po ako ng de leche sa ibabaw, hindi po talaga matamis. At pagkatapos kong ang iplat ito, ay inayos ko naman po ang ating dahon ng saging para attractive sa ating mga customer. Ito din yung isa sa dahilan kung bakit tayo nabibilhan or maraming nag-order sa atin dahil maganda po ang ating presentation pagdating sa ating mga kakanin. Kailangan pagdating sa inyong mga kanin hindi lang masarap, kailangan maganda din sa mata o maganda din sa picture ang inyong mga kakanin. So yan mga kawaray, kung gusto nyo nga pong hiramin ang aking mga picture na para ipang-post nyo sa inyong mga FB na pa-order nyo po ito, dalawin niyo pong aking Facebook, Hasming Kabigkes, at welcome kayong manghiram ng aking mga picture na pwede niyo pong ipang-post sa inyong mga Facebook. At masasabi ko na medyo okay naman ang aking mga picture kaya hindi kayo mahihiya na i-post ito. So ganyan lang po ang aking ginawa, ginupit-gupit ko lang sa may gilid para maganda at attractive para sa ating mga customer. Isa din po ito sa dahilan kung bakit tayo patuloy na ino-orderan at patuloy na pinagkakatiwala ng ating mga customer. Kaya naman dapat maganda at attractive ang ating mga sa ating de leche ay kailangan natin ng condensed milk, 1 can 300 ml. And then ang ating egg, ito ay egg yolk lang po ito, 5 pieces medium size. Ang gagawin lang natin dito ay pagsamahin lang natin na mabuti, ayusin natin ang paghalo para wala yung buo-buo ng ating egg yolk. So pagka naayos yun ng paghalo nyo dito ay ilagay nyo naman po dito ang ating evaporated milk. Kahit mga kauray, kahit wala kang steamer ay pwede kang magluto ng de leche pang ibabaw para sa ating Biko Vanilla extract 1 So ang gagawin lang natin ay TSP. naglagay po tayo ng ating vanilla extract para mas masarap at may hansang kanyang lasa. Ang gagawin nyo nga, kapag wala ng Unflavored buo gelatin, ay maglagay 1 naman tayo ng TSP, unflavored or gelatin. 1 all-purpose teaspoon flour, 1 lang cup. mga kawaray. Kailangan konting-kontian nyo lang para hindi po siya maging gelatin ang ibabaw. Kailangan sobrang konti lang. Tama po ang 1 teaspoon or kahit 1/2. Or kung wala naman kayong gelatin, meron po tayong pang substitute dyan. Pwede po tayong gumamit ng all-purpose flour. At kapag all-purpose flour po ang gamitin nyo, ang gagawin nyo po ay pagsamahin nyo muna ang inyong condensed milk and then ang inyong all-purpose flour. Pag wala ng buo-buo, ilagay nyo naman po ang iba egg yolk nyo. Tsaka nyo lang po ilalagay. So, ang gagawin na nga po natin ito mga kawaray, salang na po natin ito sa mahinang apoy at wag na po nating hayaan itong hinto ang paghalo niya. Kailangan halu-haluin lang natin hanggang sa lumapot na siya. At ito na nga mga kawaray, okay na po siya. At ilagay na po natin ito sa ibabaw ng ating biko. So, ang gagawin lang natin ay ganyan lang po. Tuwad-tuwarin lang po natin para i-spread natin ang kanyang de leche sa ibabaw. Uulitin ko mga kawaray. Kung wala nga kayong gelatin ay all-purpose flour ang gamitin nyo. So, eto na. Luluto naman na tayo ng ating latik. Sa ating latik, 1 cup lang po ang ginamit ko dito. Got a Sakto 1 na cup. para sa ating isang order. Ang gagawin nyo nga lang po dito ay isalang nyo lang at halu-haluin nyo lang hanggang sa maging latik na siya. Napakadali lang mga kawaray kung sa tingin nyo ay mahirap para sa inyo at hindi nyo kaya. So, masasabi ko lang dito sa ating latik na ito ay napakadaling lutuin. So, pag napapansin nyo na yan, nagiging oil na, naghihiwalay kasi yung oil niya tsaka yung latik yan. Napakabango niyan mga kawaray. At pagka brown na ang kulay niya at okay na po yan, huwag nyo pong pakatagalin at pagkasunugin dahil papait po ang inyong latik. So, ganyan na lang po ang ginawa ko. Ipinabaw ko po siya para mas masarap ang ating biko de leche. Nasa sa inyo yan kung ayaw nyo ng latik, pwede po kayong gumawa ng caramel. At yun na lang po ang pang-toppings nyo. Kung ayaw nyo ng latik, yan, caramel. Mag-caramelize lang kayo and then ilagay nyo sa ibabaw nyo. Pero para sa akin kasi, medyo matamis kasi yun eh. Parang hindi na siya bagay para sa biko de leche. Pero kung sa inyo, kung okay lang sa inyo at gusto nyo ng matamis, ay pwede kayong maglagay ng inyong kinaramelize.
Ayan. So, ito na mga kawari, nakagawa nga po tayo ng isang bilao at dalawang nasa tab. Ito yung 500 ml. Itong ating nasa tab na ito. At sa magtatanong kung magkano nga ba ang isang tab ko, ay pwede ko po siyang ibenta ng 120. So, ganyan lang po. Or kung ito ay 500 ml, ay pwede pong ibenta ng 100. At dito nga sa isang bilao ay maibibenta po natin ito ng 500 to 600 pesos. Ang size lang po ito ay size 10. Pero kapag size 14 ay pwede nyo pong ibenta ng 750. At ito na mga kawaray, naluto na nga po natin itong ating de leche, itong ating biko de leche. Pero wala naman talagang de leche kasi yung ating ginawa ay ang ating latik lang. Pero kung maglagay kayo ng caramelized talaga de leche, napakasara or napakatamis na sa ibabaw. Kaya inadyasan ko po ang ating asukal dyan. Ang gusto ko kasi nga kanina, yung gagawa na lang tayo ng kinaramelize. So, ang nagbago ang isip ng ating customer, ang gusto niya ay latik na lang sa ibabaw. So, ganyan lang po siya. Napakadali mga kawaray. Sundan nyo lang ang aking pagluluto ay talaga namang makukuha at makukuha nyo po yan. Ayan mga kawaray, ulitin ko. Kung gusto nyong hiramin ang aking mga picture na pwede nyong ipang post sa inyong mga FB, dalawin nyo po ang aking Facebook, Hasmin Cabigues, at matutulungan po kayo nito. Ito na mga kawaray, tikman na nga po natin. Masasabi ko talagang the best ang lasa. Hindi siya matamis, nandun yung kapag kakagatin mo ay kagatin mo ulit dahil gusto mo pang kumain, dahil gusto mo pang yung mahanap yung totoong lasa niya dahil pagka unti-unti mong pag-angkain niya, nako, napakasarap. Kaya naman, ang aking recipe na ito ay isinishare ko sa inyo para matuto kayo at magkaroon pa kayo ng idea kung paano pa nga ba natin pasasarapin ang ating mga kakanin. Yan mga kawaray, the best ang lasa. Kung wala naman kayong makitang brown na ng ating malagkit ay pwede pong plain at or lagyan nyo na lang po ng inyong kulay or kung gusto nyo naman ng inyong ubi malagkit, pwede din po. At masasabi ko nako, the best ang lasa nito. Hanggang sa susunod mga kawaray, at syempre, hindi natin kakalimutang mag-shoutout muna tayo sa ating mga subscribers nga po mga kawaray. Thank you po sa inyong lahat. Sa walang sawang panonood nyo po sa aking YouTube channel. Alam ko nandyan po kayo palagi at pinanonood nyo po ako. At sana itong aking recipe na ito ay matutunan nyo kung paano lutuin. Umpisa na po natin. Shoutout po muna natin si Ma'am Rosalina Digea. Sabi niya, thank you po sa pag-share nyo ng recipe at nagluto ang bibingka malagkit. More power, God bless, watching from Sydney, Australia. Yan ma'am, shoutout po sa inyo at sa family nyo. Lagi po kayong mag-ingat. At i-shoutout po natin si Ma'am Merlin Faming. Ang sabi niya, wow, ang sarap naman yan, bibingkang latik. Magkano naman ang benta nyo ng bibingkang latik? Ayan, pwede ko po siyang ibenta ng 150, size 8x3 to 160 po ang aking benta niyan, ma'am. Pero kung sa tab naman ay pwede nyo pong ibenta ng 100, ang 500 ml. And then, shoutout po natin si Alabuetme. Ang sabi niya, ma'am, maaari po bang magtanong, magkano po bang benta nyo na per tab at ganyang size ang bilaw? Maraming pong salamat. Yan, sa aking per tab, ma'am, 500 ml. Ang laman po nun ay 60 to 80 pesos or 8 pieces kasi 10 piso po ang isa. Sa isang tab ay pwede nyo pong lagyan ng 8 pieces. At i-shoutout din po natin si Rosie Cabe. Kumusta ma'am Jazz? Latik toppings niya. At i-shoutout po natin si Rose Kuang. Good day po ma'am. Ilang niyog po ang ginamit nyo. At i-shoutout din po natin si Lily Marmol. Ayan, thank you ma'am Lily Marmol. So walang sawang panonood, pag-comment nyo sa aking YouTube channel. Ang sabi niya, blessed morning po Miss Jazz at cute Caitlin. Miss Jazz, nag-try po akong gumawa ng puto flan. Bakit kaya di kumapit ang puto at naghihiwalay ang wow, super yummy. Ayan ma'am, baka po nung naglagay kayo ng puto ay matigas na po ang ating leche flan. Shoutout po natin si Floritay Daga. Sarap talaga luto mo. Sana matuto ako. God bless. Ma'am Rosalyn Diaga. Sabi niya, thank you sa pag-share niyo yung recipe at magluto ng bibingkang malagkit. More power. God bless. Watching from Australia. Ayan. Thank you po sa walang sawang panonood at pagkukomment niyo sa aking YouTube channel. Thank you sa inyong lahat. Shoutout po natin si Marilo Guzman. Wow, ang ganda naman ng pagkaluto at mabilis
gawin. Yan ang gayahin ko from now on. Thank you for sharing there. Thank you po, Ma'am Marilo Guzman. Shout out po sa inyo at sa family nyo. Thank you po sa walang sawang panonood nyo po. At i-shoutout din po natin si user, new subscriber, waray gihap ako, ayan. Shoutout po sa inyo, Ma'am User A. Shoutout po sa mga taga-Waray. At i-shoutout din po natin si Lorna Ambatali. Galing mo talaga, Ma'am Jess. Marami akong natututunan sa luto ninyo. Ayan, Ma'am Lorna Ambatali. Shoutout po sa inyo. Ma'am, sarap naman yan. Ma'am, ang galing nyo talaga mag-explain. Thank you po. At i-shoutout po natin si Kari Dakanay. Watching here, Kansas City, Miss Korea, Missouri, USA. Gawin ko din ngayong November 1. Shoutout po sa inyo, Grace Flores. Paano kapag kakamote ang gagawin? Kamote? Parang kamote. Ano pong kamote? Ma'am, dito sa aking YouTube channel, ma'am, may makikita po kayo ng kamote roll cake. At yun po ang ating pwede sa kamote. Ito po kasi ay sapin-sapin po ito. Shoutout din po natin si Elvera Niudo. Ang sabi niya, magkano bili ninyo sa paggawa ng crepe or lumpiang sariwa? Available po sa Shopee or Lazada. Ma'am, nabili ko po siya ng 350. Ganun po. 350 lang makakabili na po kayo ng crepe maker. Ito nga po ay mayroon na nga po akong nabigyan nito nung ako ay nag-celebrate ng 20 subscribers, namigay po ako. Ayan, thank you po sa inyong lahat. So, walang sawang panonood nyo po sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod mga kawaray. Thank you and God bless po sa ating lahat.